Bilang Kapitulo 31, ang pakikipaglaban ng mga Israelita sa mga Midianita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gantihan mo ang mga Midianita dahil sa kanilang ginawa sa mga Israelita. Pagkatapos mo itong gawin, mamamahinga ka na sa piling ng mga yumao mong ninuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, maghanda ang iba sa inyo sa pakikipaglaban sa mga Midianita dahil gusto ng Panginoon na gantihan natin sila. Magpadala ang bawat lahi ng 1,000 tao sa digmaan. Kaya 12,000 tao na galing sa 12 lahi ng Israel ang naghanda para sa labanan. Ipinadala sila ni Moises sa labanan, 1,000 mula sa bawat lahi na pinamumunuan ni Phinehas na anak ng paring si Eleazar. Nagdala si Phinehas ng mga kagamitan mula sa templo at ng mga trumpeta para sa pagbibigay babala. Nakipaglaban sila sa mga Midianita, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises at pinatay nila ang lahat ng lalaki. Kasama sa pinatay nila ang 5 hari ng Midian na sina Evi, Rekam, Zur, Hur at Reba. Pinatay din nila si Balaam na anak ni Beor sa pamamagitan ng espada. Banihag nila ang mga babae at mga batang Midianita, at sinamsam nila ang kanilang mga hayop at mga ari-arian. Sinunog nila ang lahat ng bayan pati ang lahat ng kampo ng mga Midianita. Dinala nila ang kanilang mga sinamsam, maging tao o hayop man, kina Moises at Eleazar na pari at sa mga mamamayan ng Israel doon sa kanilang kampo sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho. Sinalubong sila nina Moises, Eleazar na pari at ng mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moises sa mga opisyal ng mga sundalo na nanggaling sa digmaan. Sinabi ni Moises sa kanila, bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Sila ang mga sumunod sa payo ni Balaam sa paghikayat sa mga Israelita na itakwil ang Panginoon doon sa Peor, kaya dumating ang salot sa mamamayan ng Panginoon. Kaya patayin ninyo ang lahat ng batang lalaki, at ang lahat ng babaeng nasipungan na. Pero ang mga babaeng hindi pa nasisipungan ay itira ninyong buhay para sa inyo. Ang lahat sa inyo na nakapatay o nakahipon ng patay ay kailangang manatili sa labas ng kampo sa loob ng 7 araw. Sa 3 at 7 araw, kailangang maglinis kayo at ang inyong mga bihag. Linisin ninyo ang lahat ng damit ninyo, pati ang lahat ng kagamitang gawa sa balat o sa balahibo ng kambing o sa kahoy. Pagkatapos, sinabi ng paring si Eleazar sa mga sundalo na nagpunta sa labanan, ito ang tuntunin ng kautosang ibinigay ng Panginoon kay Moises, ang anumang bagay na hindi nasusunog gaya ng ginto, pilak, tanso, bakal, lata o tingga ay kailangang ilagay sa apoy para maging malinis ito. Pagkatapos, hugasan ito ng tubig na ginagamit sa paglilinis. Ang kahit anong hindi nasusunog ay hugasan lang sa tubig na ito. Sa 7 araw, kailangang labhan ninyo ang inyong mga damit at ituturing na kayong malinis, at makakapasok na kayo sa kampo. Ang paghahati-hati ng mga nasamsam. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bilangin ninyo ni Eleazar na pari at ng mga pinuno ng kapulungan ang lahat ng tao at hayop na nabihag. Hatiin ninyo ito sa mga sundalo na nakipaglaban at sa kapulungan ng Israel. Mula sa bahagi ng mga sundalo, magbukod ka ng para sa Panginoon, isa sa bawat 500 bihag, tao man o baka, asno, tupa, o kambing, bigay mo ito sa paring si Eleazar bilang bahagi ng Panginoon. Mula sa parte ng mga Israelita, magbukod ka ng isa sa bawat 50 bihag, tao man o baka, asno, tupa, kambing o iba pang mga hayop. Ibigay ito sa mga Levita na siyang responsable sa pangangalaga sa tolda ng Panginoon. Kaya ginawa ni Moises at ng paring si Eleazar ang iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang nasamsam ng mga sundalo sa digmaan, 675,000 tupa, 72,000 baka, 61,000 asno at 32,000 babaeng hindi pa nasipungan. Ito ang kalahati ng parte ng mga sundalong nakipaglaban, 337,500 tupa na ang 675 nito ay ibinigay para sa Panginoon, 36,000 baka na ang 72 nito ay ibinigay para sa Panginoon, 30,500 asno na ang 61 nito ay ibinigay para sa Panginoon, at 16,000 dalaga na ang 32 nito ay ibinigay para sa Panginoon. Ibinigay ni Moises sa kay Eleazar na pari ang bahagi para sa Panginoon ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang parte ng mga Israelita na kalahati ng ibinigay ni Moises sa mga sundalong nakipaglaban,
337,500 tupa, 36,000 baka, 30,500 asno at 16,000 dalaga. Mula sa parteng ito ng Israelita, nagbukod si Moises ng isa sa bawat 50 tao o hayop ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. At ibinigay niya ito sa mga Levita na siyang responsable sa pangangalaga sa tolda ng Panginoon. Pagkatapos, pumunta kay Moises ang mga opisyal ng mga sundalo at sinabi sa kanya, "Binilang namin ang mga sundalo na sakop namin at wala ni isa mang kulang. Kaya inihahandog namin sa Panginoon ang gintong mga bagay na aming nakuha sa labanan pulseres sa braso at kamay, mga singsing, mga hikaw at mga kwintas, para hindi kami parusahan ng Panginoon." Tinanggap ni Moises at Eleazar ang lahat ng alahas na ginto. Ang bigat ng mga gintong ito na dinala ng mga opisyal ng mga sundalo na inihandog ni Moises at ni Eleazar sa Panginoon ay 200 kilo. Ito'y mula sa mga nasamsam ng bawat sundalo sa labanan. Ang mga gintong alahas na tinanggap ni Moises at Eleazar mula sa mga opisyal ng libo-libo at daan-daang sundalo ay dinala nila ito sa toldang tipanan para alalahanin ng Panginoon ang mga Israelita. Bilang Kapitulo 32, ang mga lahi sa silangan ng ilog ng Jordan. Napakaraming hayop ng mga lahi ni Reuben at Gad. Kaya nang makita nila na masagana ang lupain ng Jazer at Gilead para sa mga hayop, nagpunta sila kina Moises, Eleazar at sa mga pinuno ng mamamayan ng Israel at sinabi, "Ang Ataroth, Dibon, Jazer, Nimra, Heshbon, Elel, Sibam, Nebo at Bian, ang mga lugar na sinakop ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita ay mabuting lugar para sa mga hayop at kami na mga alagad ninyo ay napakaraming hayop. Kaya kung nalulugod kayo sa amin, ibigay ninyo ang mga lupain ito sa amin, bilang bahagi namin at huwag na ninyo kaming dalhin sa kabila ng ilog ng Jordan." Sinabi ni Moises sa mga lahi ni Gad at Reuben, "Ano ang ibig ninyong sabihin? Magpapaiwan na lang kayo rito habang ang mga kapwa ninyo Israelita ay pupunta sa labanan. Paihinain lang ninyo ang loob ng mga Israelita na pumunta sa lupaing ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ganito rin ang ginawa noon ng inyong mga ninuno nang ipinadala ko sila mula sa Kadesh Barnea para tingnan ang lupaing ito. Nang makarating sila sa lambak ng Eshel, at nakita nila ang lupain, pinahina nila ang loob ng mga Israelita na pumunta sa lupaing ibinigay ng Panginoon sa kanila. Matindi ang galit ng Panginoon ng araw na iyon at sumumpa siya, dahil sa hindi sila sumunod sa akin ng buong puso nila. Wala ni isa man sa kanila na 20 taong gulang pataas na nagmula sa Ehipto, ang makakakita ng lupaing ipinangako ko kay Abraham, Isaac, at Jacob, maliban lang kay Caleb na anak ni Jephunneh na Kenezeo at kay Josue na anak ni Nun, dahil sumunod sila sa akin ng buong puso nila. Nagalit ng matindi ang Panginoon sa mga Israelita, kaya pinaikot-ikot niya sila sa ilang sa loob ng 40 taon hanggang sa nangamatay ang buong henerasyon na gumawa ng masama sa kanyang paningin. At ngayon, kayo namang lahi ng mga makasalanan ang pumalit sa inyong mga ninuno at dinagdagan pa ninyo ang galit ng Panginoon sa mga Israelita. Kung hindi kayo susunod sa Panginoon, pababayaan niyang muli kayong mga mamamayan dito sa ilang at kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng mga Israelita. Pero lumapit pa sila kay Moises at sinabi, "Gagawa na lang po kami rito ng mga kulungan para sa aming mga hayop at mga lungsod para sa aming mga kababaihan at anak. Pero handa po kaming pangunahan ang aming mga kapwa Israelita sa pakikipaglaban hanggang sa madala namin sila sa kanilang mga lugar. Habang nakikipaglaban kami, dito po maninirahan ang aming mga anak sa napapaderang lungsod na aming ipapatayo para maging ligtas sila sa mga naninirahan sa lupain ito. Hindi po kami uuwi hanggang sa matanggap ng lahat ng mga Israelita ang lupaing kanilang mamanahin. Pero ayaw naming makatanggap ng lupa kasama nila sa kabila ng Jordan. Mas gusto po namin dito sa bandang silangan ng Jordan dahil nakakuha na kami ng parte namin dito sa silangan ng Jordan." Sinabi ni Moises sa kanila, "Kung talagang gagawin ninyo yan, na handa kayo sa pakikipaglaban kasama ang Panginoon, at tatawid ang lahat ng sundalo ninyo sa Jordan hanggang sa maitaboy ng Panginoon ang kanyang mga kaaway at maangkin ang lupa, maaari na kayong makabalik dito dahil natupad na ninyo ang inyong tungkulin sa Panginoon at sa kapwa ninyo Israelita. At magiging inyo na ang lupain ito sa harapan ng Panginoon. Pero kung hindi ninyo ito gagawin, magkakasala kayo sa Panginoon at siguradong pagbabayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Sige, magtayo kayo ng mga lungsod para sa inyong mga asawa at anak at gumawa ng mga kulungan para sa inyong mga hayop,
pero dapat ninyong tuparin ang inyong ipinangako. Sumagot ang mga lahi ni Gad at Reuben kay Moises, susundin namin ang inyong mga utos. May iwan dito sa mga lungsod ng Gilead ang aming mga asawa, mga anak at mga hayop. Pero, kami na yung mga lingkod na may kakayahang makipaglaban ay tatawid sa Jordan para makipaglaban ayon sa utos mo sa amin. Kaya nag-utos si Moises sa paring si Eleazar, kay Josue na anak ni Nun at sa mga pinuno ng lahi ng Israel. Sinabi niya, kung ang mga tauhan ng lahi ni Gad at Reuben na may kakayahang makipaglaban ay tatawid sa Jordan para sumama sa pakikipaglaban sa laban ng Panginoon at kung maaga na ninyo ang lupain iyon, ibigay ninyo sa kanila ang lupain ng Gilead bilang lupain nila. Pero kung hindi sila tatawid kasama ninyo dapat silang tumanggap ng lupa kasama ninyo, roon sa lupain ng Canaan. Sinabi ng mga lahi ni Gad at Reuben, susundin namin kung ano ang sinabi ng Panginoon. Tatawid kami sa Jordan sa presensya ng Panginoon, pero ang mamanahin naming lupain ay ang nasa silangan sa tabi ng Jordan. Kaya ibinigay ni Moises sa mga lahi ni Gad, Reuben at sa kalahati ng lahi ni Menes na anak ni Jose ang kaharian ni Sihon na hari ng mga Amoaryo at ang kaharian ni Haring Og ng Bashan ng buong lupain pati na ang lungsod at mga teritoryo sa palibot nito. Itinayong muli ng lahi ni Gad ang Dibon, Atarot, Aror, Atrich-Shofan, Jazer, Jogbiha, Bet-Nimra at Bet-Haran. Ang mga lungsod na ito ay pinalibutan nila ng pader. Gumawa rin sila ng mga kulungan para sa kanilang mga hayop. At itinayong muli ng mga lahi ni Reuben ang Heshbon, Elel, Kiriataim pati ang mga lugar na tinatawag noon na Nebo at Baal-Meon at ang Sibma. Pinalitan nila ang mga pangalan ng mga lungsod na muli nilang itinayo. Sinalakay ng mga angkan ni Makir na anak ni Menes ang Gilead at naaga nila ito, at itinaboy nila ang mga Amoaryo na naninirahan doon. Kaya ibinigay ni Moises ang Gilead sa mga angkan ni Makir, na lahi rin ni Menes at doon sila nanirahan. Naaga ni Jer na mula rin sa lahi ni Menes, ang mga baryo sa Gilead at tinawag niya itong, mga bayan ni Jer. Naaga ni Noba ang Kenet at ang mga baryo sa palibot nito at tinawag niya itong, Noba, ayon sa pangalan niya. Bilang Kapitulo 33, ang mga lugar na dinaanan ng mga Israelita mula Ehipto papuntang Moab. Ito ang mga lugar na dinaanan ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto na nakagrupo ang bawat lahi sa ilalim ng pangunguna ni Moises at Aaron. Ayon sa utos ng Panginoon, inilista ni Moises ang kanilang dinaanan na mga lugar mula sa kanilang pinanggalingan. Umalis sila sa Ramses ng ika-15 araw ng unang buwan pagkatapos ng pista ng paglampas ng anghel. Umalis silang may lakas ng loob, habang nakatingin ang mga Egyptyo na nagil-ilibing ng lahat ng panganay nilang lalaki na pinatay ng Panginoon dahil hinatulan sila ng Panginoon sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-dayosan nila. Mula sa Ramses, nagkampo sila sa Sukot. Mula sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, na tabi ng disyerto. Mula sa Etam, nagbalik sila papunta sa Pi-Hahiroth na nasa silangan ng Baal-Zephon, at nagkampo malapit sa Migdol. Mula sa Pi-Hahiroth, tumawid sila sa dagat at pumunta sa disyerto. Naglakbay sila sa loob ng 3 araw sa disyerto ng Etam at nagkampo sila sa Mara. Mula sa Mara, nagkampo sila sa Ilam, kung saan may 12 bukal at 70 puno ng palma. Mula sa Ilam nagkampo sila sa tabi ng dagat na pula. Mula sa dagat na pula nagkampo sila sa ilang ng Sin. Mula sa ilang ng Sin, nagkampo sila sa Dafka. Mula sa Dafka, nagkampo sila sa Alas. Mula sa Alas, nagkampo sila sa Rephidim, kung saan walang tubig na naiinom ang mga tao. Mula sa Rephidim, nagkampo sila sa disyerto ng Sinai. Ito pa ang mga lugar na kanilang pinagkampuhan nang naglalakbay sila mula sa disyerto ng Sinai papunta sa Kadesh, sa ilang ng Zin, Kibrot Hataava, Hazeret, Ritma, Ramon Perez, Libna, Risa, Kehilata, bundok ng Shefer, Harada, Miklot, Tahat, Tera, Mitka, Hasmona, Mozrot, Benejokon, Hor Hagidgad, Jotbata, Abrona, Ezion-Geber at hanggang sa makarating sila sa Kadesh sa ilang ng Zin. Mula sa Kadesh, nagkampo sila sa bundok ng Hor, sa hangganan ng lupain ng Edom. Sa utos ng Panginoon, umakyat si Aaron sa bundok ng Hor at doon siya namatay sa edad na 123 taon. Nangyari ito noong unang araw ng ika-5 buwan, ng ika-40 taon mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto.
Ngayon, ang hari ng Canaan na si Arad na naninirahan sa Negev ay nakabalita na paparating ang mga mamamayan ng Israel. Mula naman sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Ito ang mga lugar na kanilang pinagkampuhan, Zalmona, Punun, Obot, Iaabarim, na nasa hangganan ng Moab, Dibangad, Almon-Diblataim, sa mga bundok ng Abarim na malapit sa Nebo, at hanggang sa nakarating sila sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho. Nagkampo sila roon sa tabi ng Jordan mula sa Bet-Jeshimot hanggang sa Abel-Shittim na sakop pa rin ng kapatagan ng Moab. At habang nagkakampo sila roon sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na kung tatawid sila sa ilog ng Jordan papunta sa Canaan, palayasin nila ang lahat ng naninirahan doon at gibain ang lahat ng Diyos-dayosan nila na gawa sa mga bato at metal, at ang lahat ng kanilang sambihan sa matataas na lugar. Sasakupan ninyo ang mga lupaing iyon at doon kayo titira dahil ibinibigay ko ito sa inyo. Partihin ninyo ang lupa sa pamamagitan ng palabunutan ayon sa dami ng bawat lahi. Ang lahi na may maraming bilang ay partihan ninyo ng malaki, at ang lahi na may kakaunting bilang ay partihan ninyo ng maliit. Kung ano ang mabunat nila, iyon na ang kanilang parte. Sa pamamagitan nito, mahahati ang lupa sa bawat lahi. Pero kung hindi ninyo palalayasin ang mga naninirahan doon, ang mga matitira sa kanila'y magiging parang puwing sa inyong mga mata at tinak sa inyong mga tagiliran. Magbibigay sila ng kaguluhan sa inyong paninirahan doon. At gagawin ko sa inyo ang parusa na dapat para sa kanila." Bilang Kapitulo 34, ang mga hangganan ng Canaan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na kung papasok na sila sa Canaan, ito ang mga hangganan ng lupain na kanilang mamanahin. Ang hangganan sa timog ay ang ilang ng Zin sa may hangganan ng Edom. Magsisimula ito sa katimugang bahagi ng dagat na patay, at liliko ito patimog papunta sa daang paahon ng Akrabam, hanggang sa ilang ng Zin, at magpapatuloy sa timog ng Kadesh Barnea. Pagkatapos, didiretso ito sa Hazar Adar hanggang sa Asman, at liliko papunta sa lambak ng Ehipto at magtatapos sa dagat ng Mediteraneo. Ang hangganan sa kanluran ay ang dagat ng Mediteraneo. Ang hangganan sa hilaga ay magmumula sa dagat ng Mediteraneo papunta sa bundok ng Hor, at mula sa bundok ng Hor papunta sa Libo Hamat. Magpapatuloy ito sa Zedad, hanggang sa Zifron at magtatapos sa Hazar Enan. Ang hangganan sa silangan ay magmumula sa Hazar Enan papunta sa Shifam. Pagkatapos, bababa ito papunta sa Ribla, sa bandang silangan ng Ain, at magpapatuloy ito sa mga burol sa silangan ng Lawa ng Galilea. Pagkatapos, bababa ito sa Jordan at magtatapos sa dagat na patay. Ito ang inyong lupain, at ang mga hangganan nito sa palibot. Pagkatapos, sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Hatiin ninyo ang mga lupaing ito bilang inyong mana sa pamamagitan ng palabunutan." Sinabi ng Panginoon na ibigay ito sa Siyam at kalahating lahi, dahil ang lahi ni Ruben, Gad, at ng kalahating lahi ni Menes ay nakatanggap na ng kanilang mana sa bandang silangan ng Jordan malapit sa Jericho. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sina Eleazar na pari at Josue na anak ni Nun ang maghahati-hati ng lupain para sa mga tao. At pumili ka ng isang pinuno sa bawat lahi para tulungan sila sa paghahati ng lupain. Ito ang pangalan ng mga pinili. Lahi ni Juda, pinunuan ni Caleb na anak ni Jephunneh. Lahi ni Simeon, pinunuan ni Shemuel na anak ni Amihud. Lahi ni Benjamin, pinunuan ni Elidad na anak ni Kislon. Lahi ni Dan, pinunuan ni Buki na anak ni Jogli. Lahi ni Manasi na anak ni Jose, pinunuan ni Haniel na anak ni Ephod. Lahi ni Ephraim na anak ni Jose, pinunuan ni Kemiel na anak ni Sifton. Lahi ni Zebulun, pinunuan ni Elisaphan na anak ni Parnek. Lahi ni Isakar, pinunuan ni Paltil na anak ni Azon. Lahi ni Asher, pinunuan ni Ahihud na anak ni Shilomi. Lahi ni Naphtali, pinunuan ni Pidahel na anak ni Amihud. Sila ang mga pinili ng Panginoon para tumulong sa paghahati-hati ng lupain ng Canaan bilang mana ng mga Israelita. Bilang Kapitulo 35, ang mga bayan ng mga Levita. Sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho, "Sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ang mga Levita ng mga bayan na taytirhan ng mga ito mula sa mga lupaing matatanggap nila.
Sa ganitong paraan, may matitirhang bayan ang mga Levita at may pastulan para sa kanilang mga hayop. Ang agwat ng patulang inyong ibibigay sa palibot ng kanilang bayan ay mga 450 metro mula sa pader ng kanilang mga bayan. Pagkatapos, sumukat kayo ng 900 metro sa bawat direksyon ng bayan sa silangan, sa timog, sa kanluran at sa hilaga kaya nasa gitna ang bayan nito. Ito ang pastulan para sa mas malaking mga bayan. Bigyan din ninyo ang mga Levita ng 6 na bayan na magiging lungsod na tanggulan, kung saan makakatakas papunta roon ang taong makakapatay ng hindi sinasadya. Hindi ito kasama sa 42 bayan na inyong ibibigay sa kanila. Kaya 48 lahat ang mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita kasama ang kanilang mga pastulan. Manggagaling ang mga bayan na ito sa mga lupain ng mga lahi ng Israel. Ang lahi na may maraming parte ay magbibigay ng maraming bayan at ang lahi na may kaunting parte ay magbibigay ng kaunti. Ang lungsod na tanggulan. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kapag tumawid na sila sa Jordan papunta sa Canaan, pumili sila ng mga bayan na magiging lungsod na tanggulan kung saan makakatakas papunta roon ang taong makakapatay ng hindi sinasadya. Mapoprotektahan siya ng lungsod na ito laban sa mga taong gustong gumanti sa kanya. Hindi siya dapat patayin hanggat hindi pa siya nahahatulan sa harap ng kapulungan. Ang 6 na bayan na ito ang magiging lungsod ninyong tanggulan. Ilagay ninyo sa silangan ng Jordan ang 3 lungsod at 3 sa Canaan. Ang 6 na bayan na ito ay magiging tanggulan hindi lang ng mga Israelita kundi pati ng mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo para ang sinuman sa kanila na makapatay ng hindi sinasadya ay makakatakas papunta dito. Pero kung hinampas ng isang tao ang sinuman ng bakal at namatay ito, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. Kung binato ng isang tao ang sinuman at namatay ito, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. O halimbawa, hinampas ng kahoy ng isang tao ang sinuman at namatay ito, ituturing din na kriminal ang taong iyon, at kailangang patayin din siya. Ang malapit na kamag-anak ng pinatay ang may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung sa iya'y makikita niya. Kung napatay ng isang tao dahil sa kanyang galit ang sinuman sa pamamagitan ng panunulak, o paghahagis ng kahit anong bagay, o pagsuntok, ituturing na kriminal ang nasabing tao at kailangang patayin din siya. Ang malapit na kamag-anak ng napatay ang may karapatang pumatay sa kriminal. Papatayin niya ang kriminal kung sa iya'y makikita niya. Pero halimbawang ang isang taong walang sama ng loob ang nakapatay sa isang tao na nahagisan niya ng kahit anong bagay o natulak na hindi sinasadya, o nahulugan niya ng bato nang hindi niya nakikita, at dahil nga napatay niya ang tao, kahit hindi niya kaaway, at hindi niya sinasadya ang pagkakapatay sa kanya, dadalhin pa rin siya sa kapulungan kasama ng taong gustong maghayganti sa kanya, at hahatulan siya ayon sa mga tuntuning ito. Kung mapatunayan na hindi niya sinasadya ang pagpatay, kailangang proteksyonan ng sambayanan ang taong nakapatay laban sa mga tao na gustong maghayganti sa kanya, at ibabalik siya sa lungsod na tanggulan, kung saan siya tumakas. Kailangang magpaiwan siya roon hanggang hindi pa namamatay ang punong pari na itinalaga sa paglilingkod. Pero kapag lumabas sa lungsod na tanggulan ang nakapatay at makita siya ng taong gustong gumanti sa kanya, maaari siyang patayin ng taong iyon. Walang pananagutan ng taong nakapatay sa kanya. Kaya dapat na magpaiwan ang taong nakapatay sa lungsod na tanggulan hanggang hindi pa namamatay ang punong pari, at pagkatapos ay makakauwi na siya sa kanila. Ito ang mga tuntuning dapat ninyong sundin hanggang sa susunod pang mga henerasyon, kahit saan kayo manirahan. Ang sinumang pumatay sa kanyang kapwa ay kailangang patayin, pero kailangang may mga saksi na magpapatuto na sa iya'y nakapatay. Kung isang saksi lang ang magpapatuto, hindi papatayin ang nasabing tao. Huwag kayong tatanggap ng bayad para sa buhay ng isang kriminal. Kailangang patayin siya. Huwag din kayong tatanggap ng bayad para sa buhay ng taong tumakas sa lungsod na tanggulan upang makabalik siya sa kanyang lugar bago mamatay ang punong pari. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang pagdanak ng dugo sa lupaing inyong tinitirhan. Dahil ang pagpatay ay makakapagparumi sa lupain na inyong tinitirhan at walang makapaglilinis nito maliban sa dugo ng taong nakapatay. Kaya huwag ninyong dudungisan ang lupaing inyong tinitirhan, dahil ako mismo ang Panginoon, ay naninirahan kasama ninyong mga Israelita. Bilang Kapitulo 36.
ang mga babaeng anak ni Zelofehad na nakatanggap ng lupain. Pumunta kay Moises at sa mga pinuno ng Israel ang pamilya ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Menez, na anak ni Jose, at sinabi, Ginoo, nang nag-utos sa inyo ang Panginoon na hatiin ang lupa bilang mana ng mga Israelita sa pamamagitan ng palabunutan, nag-utos din siya na ibigay ang bahagi ng aming kapatid na si Zelofehad sa mga anak niyang babae. Pero halimbawang nag-asawa po sila galing sa ibang lahi at dahil dito ay napunta ang kanilang lupain sa lahi ng kanilang napangasawa, hindi bati mapupunta na ang bahagi ng aming lahi sa iba. Pagsapit ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ang kanilang lupa ay mapupunta sa lahi kung saan sila nakapag-asawa, at mawawala na ito sa lahi ng aming mga ninuno. Kaya ayon sa utos ng Panginoon, sinabi ni Moises sa mga Israelita, tama ang sinabi ng angkan ng mga salin lahi ni Jose. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga anak na babae ni Zelofehad, malaya silang makakapag-asawa sa kung sinong kanilang magugustuhan basta manggagaling lang sa lahi nila. Ang lupang mamanahin ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi dahil kailangang manatili sa bawat lahi ang lupa na kanilang namana sa kanilang mga ninuno. Ang lahat ng babaeng nakamana ng lupa sa kahit saang lahi ay kailangang mag-asawa ng mula sa kanilang lahi para hindi mawala sa bawat Israelita ang lupang namana niya sa kanyang mga ninuno. Ang lupang namana ng bawat lahi ay hindi maaaring mapunta sa ibang lahi, dahil kailangang manatili sa bawat lahi ang lupa na kanilang namana. Kaya sinunod ng mga anak na babae ni Zelofehad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ang mga anak na babae ni Zelofehad ay sina Mahla, Tirzah, Hogla, Milka, at Noe. At ang kanilang napangasawa ay ang kanilang mga pinsan sa ama, na mga lahi ni Menez na anak ni Jose. Kaya ang lupain na kanilang namana ay nanatili sa sambahayan at angkan ng kanilang ama. Ganito ang mga utos at tuntunin na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises habang naroon sila sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho. Dito nagtatapos ang sulat ng bilang. Para updated ka sa susunod na salita ng Diyos o Biblia, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.